Okay, mga idol, mga kalikot. Meron ulit tayong gagawin dito. Ito, isang fish stunner o online tinatawag o kaya fish shaker. Nabasa daw, sabi ng may-ari. Ganun po lagi ang nagiging problema, nababasa at wala na pong kuryente. At ayan po ang may-ari. Mga idol, shoutout sa iyo, sir. Tinitingnan niya po kung paano natin ito ayusin. At magsimula po tayo dyan sa kanyang frequency controller o volume control. Pag babasa kasi yan, mga kakalikot, mga idol, ay nagkakaroon ng corrosion sa loob. At pag wala na pong contact yan, ay hindi po gagana ang kanyang output. At ayan, sinusubukan po nating i-adjust kung magbabago. Ayun, nagbago naman. Nakikita sa palo ng ating continuity tester o ang ating tester. Ayan, okay yung kanyang volume controller. At titingnan po natin yung kanyang output dyan sa may boost up converter. At didirekta na po tayo dyan sa kanyang SCR. Idol, ayan, boost converter po yan, circuit. Diyan po sa likod ng kanyang volume control ay nandyan po yung SCR. Unahin po natin i-measure cathode yung ayan, ang kanyang gate at o kaya gate at cathode. Ayan, mga kalikot, mukhang may shorted siya. I-reverse natin. Pagka may palo po ulit yan, ay leak na po ang kanyang SCR. Ayan, mga idol, madalas po kasi nagli-leak yan, nagsishort kapag nababasa. Pagka hindi pinatuyo at ginamit ulit o itinuloy pa yung paggamit, ay nagkakaroon po ng problema yung gate at saka yung kanyang cathode, mga kakalikot. Subukin din nating tingnan dito sa kanyang mga SCR. Ayan, wala naman naman tayong nakikitang problema dyan. Okay naman yung reading niya. Diyan naman sa kabila, may dalawang ano yan, mga kalikot, polarity protection. Pero may napansin tayo dyan, oh. Parang shorted po yung gate at saka yung drain. Ayan, shorted siya, mga kalikot. Factory defect yan. Yung pagkakahinang ay hindi po maganda. Kumapit po sa kabila. Buti na lang sa negative side po yan. Kaya wala naging problema. Pero hindi na po gumana yung polarity protection yan. Kaya titignan lang po natin yan. Kapag tinanggal natin yung hinang, kung mawawala po yung kanyang pagka shorted, tanggalin po natin yung hinang na nakadikit. At sinisigurado lang po kung shorted talaga. Ayan, medyo nahihirapan pang dumikit yung ating tester. Probe, yun, shorted talaga, mga kalikot. Okay, hinangin lang natin yan at ihiwalay, mga idol, tapos i-test natin ulit. Dalawa lang pala yung kanyang polarity protection dyan, mga kalikot. Yung isa ay sa cooling fan driver o blower driver po yan, mga kalikot. Pero ano din po yan, MOSFET din po yan. Pare-parehas lang po number na ginamit dyan. Okay, painit lang natin yung panghinang, mga kalikot. Di pala natin na isaksak. Tayo na. Tanggal na natin yung kanyang pagkadikit o dumikit na hinang. I-test po ulit natin kung okay yung kanyang MOSFET. Ayan, mga idol, mga kalikot. Tignan natin sa tester. Ayun, hindi na shorted, mga idol. Reading na po yan ng gate at drain. I-reverse po natin. Gate at drain. Ayan, okay na siya, mga kalikot. Inulit lang natin, mineasure yung SCR nya. Papalitan po natin. Pag napalitan na po natin yan, ay atin ang iti-testing, mga idol, mga kalikot. Nahinda ko na pala dyan yung mga gamit. Naikabit ko na yung
mga connectors para sa ating pagtitest mga idol. Ayun. At napalitan na rin natin dyan yung SCR. Kaya itatry na po natin siya. Medyo may problema yung ating ginagamit na switch. Kaya sinusubukan po nating ipadikit. Pero may problema pala. Kaya direkta na lang natin sa switch. Ito mga kalikot. Direkta na lang natin. Yun. At baguhin natin yung kanyang frequency. Pag nagbago yan, okay na mga kalikot. Yun, bumagal siya. Control natin, taas ng konti. Alright mga idol, mga kalikot, goods. Ulit ang kanilang pinagawa. Salamat sa inyong pagsubaybay. At pa-subscribe, pahit ang notification bell mga kalikot para sa mga susunod nating tutorial at mga pagbibideo. Maraming salamat po.